Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 4 Textbook, page 57, nasa Sugi, writing part na po tayo. Instruction sa atin, 물건을 사고 교환 또는 환불을 한 경험에 대해 써보세요. So, pinapasulat na naman tayo, syempre. So, sulat daw natin yung experience natin sa pagpapapalit or pagpapa-refund ng nabili nating gamit or bagay. Number 1, sabi, guwip mulpum. Mulpum yung item or product na na-purchase natin. Guwip, purchase. So, ako for example, ilalagay ko dyan is gaul one piece. So, dahil autumn na, yan. So, isulat ko dyan is gaul one piece. Again, no, yung one piece, yun po yung tawag nila sa mga dress dito. Next, guwip shigi. Pag sabing shigi, yung time kung kailan mo siya na-purchase. So, sabihin ko kunyari is 2 days ago. So, i틀 전에. So, yung 2 days ago po, you can say it i틀 전에 or pwede din namang ganito, no? Tapos yung il. Tapos, 전에. Or pwede din naman yung nung isang araw sa Tagalog or sa English is the day before yesterday. So, paano yun? 그저께. Yan. So, kahit alin dito sa tatlo, pwede yan. Number 3, 교환 또는 환불 이유. So, ano naman yung reason kung bakit magpapa-exchange or refund? Ilagay ko dyan is, kunwari, natanggal yung botones. So, again, yung botones is 단추. Yan. So, 단추가 떨어지다. Or 떨어졌다. Kasi natanggal na siya. So, past tense natin. Instruction for item number 2 ng writing part. 여러분이 교환 또는 환불을 한 경험에 대해 써보세요. Same lang pala no kung ano yung pinapagawa sa item number 1. Kaya lang dito, syempre, gagawin natin sentences or paragraph form. Kasi yun yung purpose talaga ng writing, no? Makasulat tayo ng paragraph gamit yung tamang grammar. So actually, meron na akong ginawa in advance. Again, ika-copy-paste ko na lang siya dito and i-discuss natin. So let me just paste it here. Ayan, o, diba? Gulat kayo. Parang konti lang nung nilagay natin sa item number 1 pagdating dito. Ano yan? Ba't naging ganyan na? Okay, so didiscuss ko po yan. Ayusin ko lang ng bahagya. Now, I will explain per sentence. Basahin ko siya and then explain ko yung ibig sabihin. So, take note muna natin yung ginamit ko na ending. Hindi ako gumamit ng ayo, oyo, heyo. Hindi ko rin ginamit yung sumnida, biyipnida. Ang ginamit ko is yung typical na da. Ayan, gasota, 들어왔다, 보았다, 결제했다. So, if ma-notice nyo yung mga paragraph or nasa reading part ng level 3, ganito yung usual na ginagamit nilang ending, no? If na-notice nyo. So, tinry natin gamitin. Now, first sentence. 그저께 집 근처에 있는 백화점에 갔었다. So, ano ibig sabihin nun? 그저께 yung ginamit ko, no? Hindi i틀 전에. Although, pwede ko rin naman yung gamitin. Mas pinili ko lang si 그저께. Again, ibig sabihin yan is nung isang araw. The day before yesterday. So, sabi ko, nung isang araw, nagpunta ako sa department store na malapit sa bahay. 가을철이 다가와서 가을 신상품이 많이 들어왔다. Sabi ko, dahil papalapit na or fall is approaching, so yung 가을철, fall season. Fall season is approaching, that's why marami ang dumating na autumn items or autumn products. 구경하다가 어떤 매장에 마음에 드는 원피스를 보았다. Habang ako ay nagtitingin-tingin sa isang store, may nakita ako na dress na nagustuhan ko. 그 매장에 들어가서 그 원피스를 입어본 다음에 바로 결제했다. Nagpunta ako dun sa loob ng store and isinukat ko yung dress na nakita ko. Tapos, pagkatapos ko isukat, nagbayad na kaagad ako. Baro means right away. Yan. Gyolche, payment.
I made the payment, no, pagkasukat ko. Kasi nga, type ko siya and then okay naman lahat, walang problem. Next, 집에 오자마자 원피스에 날린 가격표를 자르고 세탁기에 넣어서 빨래했다. So, pagdating ko sa bahay, so yung 오자마자, again, no, yung grammar na 자마자, right away, okay, or right after I arrived sa bahay. Pagdating ko sa bahay, tapos dito 가격표. So, 달린 가격표를 자르고, 자르다, from the word 자르다 means to cut, no? So, pinutol ko na yung tag price, 가격표. Yan. So, pinutol ko yung tag price na nakasabit. So, dalin, from the word dalida, no? Nakasabit dun sa dress or sa damit. And then, pagkatapos nun, pagkaputol ko, 세탁기에 넣어서 nilagay ko na siya sa washing machine and nilabhan ko na. 영수증도 필요 없다고 생각해서 백화점이 여자 화장실에서 이미 버렸다. Yung resibo din, inisip ko na hindi ko siya kailangan. Kaya, doon sa department store sa may girls restroom, itinapon ko na siya in advance, no, imi. Parang nung nandun pa lang ako sa 백화점 or sa department store, tinapon ko na. Next, 그 다음 날에 산 원피스를 입었는데 단추 2개가 떨어진 것을 알게 되었다. So, the next day, yung binili ko na dress, isinuot ko. Kaya lang, alge 되었다. Nalaman ko na yung dalawang butones niya ay natanggal. 떨어진 것을, nalaglag or natanggal. So, I was thinking nung nilabhan siya, no, baka natanggal, hindi masyadong matibay yung pagkakatahi dun sa butones. And then, 그래서 매장에 교환이나 환불을 요청하러 가기로 했다. That's why I decided, again, no, yung giro 했다. I decided to go to that store to request for exchange or refund. So again, yung ginamit ko na ano dito, no, grammar, yung haro gada, tas dun sa gada, dinugtungan ko pa ng giro hada. Okay? So, yun yung ibig sabihin ko doon. Nagdesisyon ako na pupunta ulit ako dun sa store para mag-request ng exchange or refund. 하지만 가격표를 자른 것과 영수증이 없다는 것이 기억이 나서 교환이나 환불을 받을 수 없다는 생각이 들었다. So, anong sabi ko dyan? Kaya lang, 기억이 나서. So, dito muna. Ibig sabihin ng 기억이 나서, naalala ko. Okay? I remember na 가격표를 자른 것. So, yung pinutol ko, no, yung tag price. And, 영수증이 없다. So, wala na din ako nung resibo. Yan. Kaya, 교환이나 환불을 받을 수 없다는 생각이 들었다. Naisip ko, or na-realize ko na hindi ako makaka-receive ng exchange or refund. 결과는 집에서 스스로 단추를 바느질했다. So, yung 결과, ibig sabihin in the end, or parang as a result, yan, sa bahay, on my own, ako na nagtahi nung natanggal na butones. Yan, 단추를 바느질했다. From the word 바느질하다, yan, to sew, no? Tatahiin mo. Yan. Next, 그리고 앞으로는 영수증을 바로 버리지 않은 것이 좋다고 생각한다. So, and also, moving forward, or sa mga susunod pa, I'm thinking na maganda na hindi agad tinatapon yung resibo. Yan, basahin ko lang, no, from start to ending. 그저께 집 근처에 있는 백화점에 갔었다. 가을철이 다가와서 가을 신상품이 많이 들어왔다. 구경하다가 어떤 매장에 마음에 드는 원피스를 봤다. 그 매장에 들어가서 그 원피스를 입어본 다음에 바로 결제했다. 집에 오자마자 원피스에 달린 가격표를 자르고 세탁기에 넣어서 빨래했다. 영수증도 필요 없다고 생각해서 백화점의 여자 화장실에서 이미 버렸다. 그 다음 날에 산 원피스를 입었는데
난초 2개가 떨어진 것을 알게 되었다. 그래서 매장에 교환이나 환불을 요청하러 가기로 했다. 하지만 가격표를 자른 것과 영수증이 없다는 것이 기억이 나서 교환이나 환불을 받을 수 없다는 생각이 들었다. 결과는 집에서 스스로 난초를 바느질했다. 그리고 앞으로는 영수증을 바로 버리지 않은 것이 좋다고 생각한다. Again, yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari, nagpunta ako sa department store na malapit sa bahay. At dahil paparating na nga yung fall or autumn season, marami ng fall or autumn items. And then, nag-stroll muna ako, may nakita ako na one piece sa isang store. So, pumasok ako sa loob, sinukat ko yung damit and nagustuhan ko siya kaya nagbayad na ako agad. Pagdating ko sa bahay, tinanggal ko yung tag price and nilabhan ko na agad. And then, dinagdag ko din dito na tinapon ko na yung resibo nung nandun pa lang ako sa department store. Nagpunta ako sa ladies restroom and then doon ko siya tinapon kasi nga inisip ko na hindi ko naman na kailangan. And then next day, sinuot ko na ulit yung damit na binili ko. Kaya lang doon ko na-realize na tanggal pala yung 2 botones. Kaya naman nag-decide ako na pupunta ulit ako sa store para mag-request ng refund or exchange. And then, na-realize ko ulit na, wala na pala sa akin yung resibo. Tapos, pinutol ko pa yung tag price. So, baka mahirapan na ako na makareceive ng refund or exchange. And so, ang naging ending is, ako na mismo yung nag-ayos, no? Ako na nagtahi. Binalik ko na yung natanggal na botones. And then, yung last part dyan is, ayan yung realization ko na magandang habit na hindi agad-agad tinatapon yung resibo. Parang tabi mo muna mga after 3 days, 4 days ayon, tsaka mo siya itapon kasi you'll never know, diba? Ayan. So, yan po yung ating writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.